para sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga pangkat etniko sa Visayas. Ano nga ba ang mga pangkat etniko sa Pilipinas? Ang pangkat etniko ay grupo ng mga tao na may mga pagkakatulad o pagkakawig sa kultura, lengguwahe, tradisyon at paniniwala. Ang perlas ng silangan, hindi lang mayaman sa likas na yaman, kundi mayabong din ang kultura at malaking bahagi nito ang pangkat etniko sa Pilipinas. Matatagpuan sa Visayas ang iba't ibang pangkat etniko na mayroon din natatanging kultura. Ilan lamang ito ang Waray, Cebuano at Ilonggo. Ilonggo. Ang mga Ilonggo ay matatagpuan sa Rehiyon 6. Sila ay naninirahan sa Iloilo, Panay, Guimaras at Negros. Kilala sila sa malambing na pagsasalita, masayahin, mahinahon, malumanay at magiliw na pagtanggap sa bisita. Sila ay relihiyoso at nabiyayaan ng saganang likas na yaman ang kanilang lupain. Ang mga Ilonggo ay tanyag sa matamis na mangga sa Guimaras. Tanyag din sila sa paggawa ng mga kakanin at minatamis tulad ng pinasugbo, barkilyos, piyaya, kalamayhati, at iba pang mga pagkain iniimbak. Tanyag din ang mga chicken inasal o Bacolod chicken inasal. Ipinagdiriwang ng mga Ilonggo ang Mascara Festival sa Bacolod at Dinagyang Festival naman sa Iloilo. Mga Ilonggo na naging tanyag sa iba't ibang larangan. Graciano Lopez Haina, bayani at propagandista. Eugenio Lopez Sr., haligi ng telebisyon Pilipino. Miriam Defensor Santiago, nakilala siya sa kanyang paglilingkod sa bayan. Peter Soares Neri, kilalang mahusay na manunulat. Cebuano o Subuano. Sila ay matatagpuan sa Rehiyon 7. Kilala sila sa kanilang pagkamalikhain, mahinahon at malumanay. Ang Cebuano o Subuanon ay itinuturing na pinakamalaking pangkat etniko sa buong bansa. Maraming Cebuano ang nagtungo sa iba't ibang parte o bahagi ng Pilipinas at maging sa ibang bansa upang maghanap ng kabuhayan. Hindi ito nangangahulugan na salat sa pinagkukunang yamang ang Cebu. Sa panahon ngayon, halos bumapantay na ito sa Kamaynilaan sa bilis ng pag-unlad ng kabuhayan. Tanyag ang mga Cebuano sa paggawa ng bulad o tuyo, dilis, danggit, dried pusit, ginamos, at ang kanilang masarap na lechon. Tanyag din sa kanila ang mga sikat na pista sa Cebu gaya ng Sinulog Festival. Maraming Cebuano rin ang naging bahagi sa pagbuo ng kasaysayan, kabilang rito si Lapu-Lapu, bayani ng labanan sa Mactan. Pantaleon Villegas, isang general noong panahon ng himagsikan laban sa mga Espanyol. Sergio Osmeña Sr., unang speaker ng kapulungan ng mga kinatawan at naging Pangulo rin ng Pilipinas. Marcelo Fernan at Hilario Davide, nakilala bilang mahusay na pinuno ng Korte Suprema. Waray.
Matatagpuan sa Rehiyon 8, matatagpuan ang mga Waray sa Samar at Leyte. Kilala ang mga pangkat etniko sa Pilipinas na ito bilang matatapang at walang inuurungan, pero mapagmahal sa kanilang mga pamilya. Ang pinakabantog na sayaw na kuratsa ay isang tradisyon sa lahat ng mga kasayahan sa Leyte at Samar. Subalit, ang kanilang lokasyon ay sanhi ng pagkakaroon ng mga kalamidad. Dahil ito ay madalas daanan ng mga bagyo mula sa karagatan Pasipiko. Kahit sila ay labis na pinapahirapan ng madalas na bagyo, nanatili pa rin ang kanilang simpleng kasayahan at pananampalataya sa Diyos. Halimbawa ng isang napakasarap na pagkain ng mga Waray ay ang muron. Ito ay isang panghimagas na gawa sa mga peraso ng niyog at ng pilit o glutinous rice. Mga sikat na personalidad na Waray ay sina Imelda Romualdez Marcos, unang ginang ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Lucy Torres Gomez, isang sikat na model at actress na ngayon ay congresswoman sa Leyte. Ang mga nasabi kong grupo ng pangkat etniko ay sila ang malalaking grupo ng pangkat etniko sa Visayas. Ilang pangkat etniko sa Mindanao. Ilan sa mga ito ay mga katutubong pangkat tulad ng mga Badjao, Mandaya, Tiboli, at Tiruray. Ang mga Maranao naman ay bahagi ng pangkat etniko ng mga Moro. Badjao. Ang mga Badjao ay matatagpuan sa Zamboanga, Sulu, at Tawi-Tawi, kung saan sila ay nakatira sa ibabaw ng tubig, baybaying dagat. Kaya naman tinansagan silang sea nomads o sea gypsies. Naniniwala sila na may espiritu ang mga bahagi ng karagatan tulad ng Bahura, Bakawan, maging ang Alon. Kilala sila bilang mahusay na maninisid at mangingisda, at bihasa rin sila sa paggawa ng mga binta, lambat, bitag, at bangka. Maranao. Ang mga Maranao ay nakatira sa paligid ng lawa ng Lanao, sa malaking bahagi ng Lanao del Sur at Lanao del Norte. Ang kahulugan ng Ranao ay lawak kung saan hinango ang kanilang pangalan. Ang Marawi ang tinaguriang lungsod ng mga dugong bughaw ng Maranao. Alam niyo ba na nagkaroon ng giyera sa lungsod ng Marawi noong May 2017? Nakipaglabang ang ating mga magigiting na sundalo upang mabawi sa kamay ng teroristang grupo ng Maute ISIS, ang Marawi. Labis na nasira at nawasak ang lungsod ng Marawi. Tumagal ng 5 buwan at 4 na araw ang giyera sa Marawi. Sa tulong ng rehabilitation, ito na ang Marawi. Buo pa rin at hindi na iimpluwensyahan ang kanilang kultura katulad ng disenyo ng damit, banig, at sa kanilang mga kagamitan tanso. Bawat pamayanang Maranao ay may moske at torogan. Sa torogan
naninirahan ang pamilya ng pinuno ng pamayanan Maranao. Ang mga turugan ay napapalamutian ng disenyong ukir na lalong nagpapaganda sa gusali. Pagsasaka at pangingisda ang pangunahing kabuhayan ng mga Maranao. Marami rin sa kanila ang lumalahok sa negosyo at kalakalan. Mandaya. Ang mga Mandaya ang isa sa pinakamalaking pangkat katutubo na nakatira sa Mindanao. Pangkat na bumubuo sa Mandaya. Mansaka, Pagsaupan, Mangguangan, Maragusan, Dibabawon, Kalagan Kamayo. Ang mga Mandaya ay may mayamang kultura at tradisyon. Isa sa pinakatanyag na halimbawa ng material na kultura ng pangkat ang dagmay. Dagmay, telang gawa sa abaka na may disenyong tao at buwaya. Bahagi rin ng kanilang kultura ang bayok. Bayok, ito ay masining na pag-uusap ng dalawang tao kung saan nagpapalitan ang kalahok ng talinghaga at matulaing salita. Mayaman din ang tradisyon pangmusika ng Mandaya. Gumagamit sila ng kudlong. Kudlong, isang instrumento tulad ng gitara na may dalawang kwerdas. Tinutugtog ang kudlong sa tuwing sila ay nangangaso at nagsasaka. Mayroon din silang tambol na tinatawag na gimbao bonabon, isang uri na hinihipang instrumento. Tiboli. Matatagpuan ang mga tiboli sa Sultan Kudarat at South Cotabato. Sila ay naninirahan sa palibot ng lawa ng Cebu. Kilala rin ang mga tiboli dahil sa kanilang magaganda at makukulay na tradisyonal na kasuotan na hinabing tinala. Gumagawa sila ng tela para sa mga damit mula sa tinalak na hinabi mula sa hibla ng abaka. Bahagi rin ng kanilang tradisyonal na kasuotan ay ang pagsusuot ng madaming makukulay na kwintas. Maaaring mag-asawa ng marami ang mga lalaki. Naninirahan sila ng sama-sama sa isang pamayanan na kadalasan ay binubuo ng magkakamag-anak. Nagpapalagay ng tato o hakang ang mga babae. Bawat pamayanan ay mayroong ganobong. Ganobong. Ito ay isang malaking bahay na ginagamit para sa kanilang mga ritual. Kilala sila sa paggamit ng mga palamuti sa katawan at pagkukulay ng muka. Ang kanilang ikinabubuhay ay pangangaso, pangingisda, at pangunguha ng mga prutas sa kagubatan. Iba pang pangkat ng tao sa Pilipinas. May iba pang pangkat ng mga tao na nagmula pa sa labas ng bansa at dito sa Pilipinas ay mas piniling manatili sa mas mahabang panahon. Dala ng pangkat na ito ang kanilang sariling kultura na humalo at nagpayaman sa kulturang Pilipino. Ito ay ang mga Chinoy. Ang mga Pilipinong may lahing Chino. Matagal nang may naninirahan Chino sa Pilipinas. Ang iba sa kanila ay nakapag-asawa ng Pilipino.
Sa paglipas ng panahon, marami na ang kaugalian at tradisyon Tsino ang naging bahagi na ng kulturang Pilipino. Ilan sa mga ito ang pagkain ng pansit, siopaw at siomay. Sa Binondo, Maynila, karamihan naninirahan ang mga Chinoy at kilala ring pinakaunang Chinatown sa buong mundo. Pagsusulong sa pagkakakilanlang Pilipino. Ang kultura ay mahalagang bahagi ng buhay ng tao. Ang kultura ay tinuturo at pinapasa sa bawat henerasyon. Sa kultura matutukoy kung saan bansa tayo nagmula. Ang pagkakakilanlang Pilipino ay dapat lamang ingatan at pagyamanin upang maipasag pa sa susunod na henerasyon ang kultura ng Pilipino. Dapat ipagmalaki dahil ito ay tanda ng ating pagka-Pilipino. Pagtaguyod ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagkakakilanlang Pilipino. Mahalagang tungkulin ng pamahalaan ang pagsusulong sa pagkakakilanlang Pilipino. Kaya nilikha sa bisa na Republic Act No. 8371 noong 1997 ang National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. NCIP na atasang pangalagaan ang karapatan at kalagayan ng mga natatanging pangkat katutubo sa Pilipinas. Pangunahing gawain ng NCIP ang pangangalaga sa lupang pamana o ancestral domain ng mga pangkat katutubo. NCCA, National Commission for Culture and the Arts, katuwang ng ahensya sa pagpapaunlad ng kulturang Pilipino. Ito rin ay ang mga aktibong nakikibahagi sa pagsusulong ng kultura, kasaysayan, at pagkakakilanlang Pilipino, ang mga pribadong samahan at kumpanya. Ayala Museum. Makikita rito ang koleksyon ng mga likhang sining at mga makasaysayan at kultura ng Pilipinas. Isa sa mga pangunahing atraksyon dito ang koleksyon ng kagamitan-yari sa ginto na tinatawag na Gold of Ancestors, Pre-Colonial Treasure in the Philippines. Masasalamin sa mga gintong kagamitan ang angking husay ng mga sinaunang Pilipino sa paggawa ng mga kagamitang yari sa ginto. Philippine Historical Association. Ito ay samahan ng mga historiador na itinatag noong taong 1955. Layunin ng samahan na itaguyod ang pag-aaral ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Sila ay nagdaraos ng komperensya, seminar, pagsasanay at simposium. Nag-iimbita ito ng mga mananaliksik, guro at mga cultural heritage workers upang sama-samang kilalanin at tangkilikin ang kasaysayan ng Pilipinas. Philippine Art Educators Association. Isang samahang itinatag noong 1968 nina Brenda Fajardo at Araceli Dance. Layunin ng samahang ito na itaguyod ang edukasyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng sining at kultura. Philippine Madrigal Singers. Ito ay isang pangkat ng mga mang-aawit na itinatag ng pambansang alagad ng sining para sa musika na si Professor Andrea O. Veneracion noong 1963. Ang grupong ito ay sumasali sa iba't ibang patimpalak sa pag-awit sa loob at labas ng bansa. Makailang ulit na itong nagwagi at kinilala dahil sa kanilang husay sa pag-awit. Kinilala ng UNESCO noong 2009 bilang Artist of Peace. Dahil sa kanila, nakilala ang Pilipinas
sa larangan ng musika sa buong mundo. Kaslaap kumaken ka udanum hanapik sa nagayo sa kagpababa ingana waya uway taem kadikadwa